Sa 2025, isa na namang horror film tungkol sa mga DMB ang ipapalabas. Isang misteryosong biro ang kumalat sa buong mundo. Ang mga nahawaan ay nagiging uhaw sa dugo at marahas ngunit mabilis pa rin. Mayroon pa ring bahagyang natitirang kamalayan sa harap ng ganoong kakilakilabot na uri, kaya, ang sibilisasyong pantao ay nasa bingit ba ng pagkalipol. Ang bida nating si Rory ay isang babaeng malas. Hindi nagtagal matapos kumalat ang biro, ang kanyang asawa ay nahawaan ng DMB biro. Pati ang nag-iisang anak nila ay kinagat at nasugatan. Napilitan si Rory na siya mismo ang magpaalam sa pinakamahalagang nilalang sa buhay niya. Sa isang iglap, 4 na taon na ang lumipas at paunti na ng paunti ang mga nakaligtas. Ang dating mga makapangyarihan ay nagtatag ng isang organisasyon, na pinangalan ng GMA, sa ngalan ng muling pagtatayo ng sibilisasyong pantao. Masigasig silang nagre-recruit ng mga nakaligtas at nangangakong magbibigay ng armadong proteksyon sa lahat. Gayunpaman, ang mga benepisyong ito ay hindi libre, sinumang nakaligtas na sasali ay kailangang walang pasubali. Susunod sa anumang utos ng organisasyon. Ito ay parang ibinenta mo ang iyong kaluluwa at kalayaan. Kapag may isang nakaligtas na nagkamalay at gustong tumakas mula sa organisasyon, agad na magpapadala ang GMA ng mga mangangaso upang habulin sila. Sa pangalan, magkakaroon ng isang mapagbigay na hatol. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang malamig at madugong paglilinis. Sabi nila, kayang paghilumin ng panahon ang lahat. Ngunit si Rory, sa mga nakaraang taon, ay nabubuhay pa rin sa pagpapahirap. Palagi niyang nararamdaman na hindi niya lubos na naprotektahan ang kanyang anak, kung wala ang pag-aalaga ni biyenan na si Otto. Matagal nang nagkita ulit si Rory at ang anak niya. Nang araw na iyon, nag-isa siyang pumunta sa tabi ng maliit na ilog. Ang pamilyar na tanawin ay muli siyang nagpaalala sa kanyang yumaong anak. Sayang, pagmulat niya, nawala na ang anino ng anak niya. Sa sandaling ito, hindi na talaga kinaya ni Rory. Tahimik niyang itinaas ang hawak niyang baril, at nang handa na siyang pumutok, biglang may narinig siyang malinaw na hiyaw ng kabayo. Lumingon si Rory at nakakita ng isang kabayong kulay kastanyes na lumitaw sa tabi ng maliit na ilog. Nakita niya sandali ang tatak ng GMA sa likod nito. Hindi kalayuan, may isang lalaking malubhang nasugatan at walang malay na nakahandusay. Agad na nakaramdam si Rory ng matinding pagkabalisa. Inakala ni Rory na ang lalaking ito ay kabilang sa organisasyong GMA. Kaya't sa simula ay ayaw na niyang makialam sa problema ng iba, ngunit, ang palamuting hugis tutubi sa bag ng lalaki ay nakakuha ng kanyang atensyon. Ang anak niyang babae noong nabubuhay pa ay mahilig din sa tutubi. Habang nag-aalangan si Rory kung ililigtas niya ba ang tao o hindi, biglang dumating ang kabayong si Noah na puno ng pagmamakaawa ang mga mata. Sa huli, nagpasya pa rin si Rory na iligtas ang sugatang lalaki. Kasabay nito, si Otto ay naghahanap buhay sa kagubatan. Bigla siyang nakakita ng 3 mangangaso ng GMA. Malayo ang lugar na ito sa base ng GMA, hindi niya maintindihan kung bakit narito ang kabilang panig. Samantala, hinailan na ni Rory ang sugatang lalaki pabalik sa kwadra. Para sa kaligtasan, kailangan pa rin niyang isara ng mahigpit ang pinto. Pagkatapos ay sinimulan ni Rory na halungkatin ang bag ng kabilang tao. Bukod sa mga kakaibang bote ng gamot sa loob ay mayroon ding isang vial ng antiviral serum na ginawa. Nang GMA narinig na ni Rory na sinasabi ng mga tao na ang bagay na ito ay napakahalaga. Maaari nitong gamutin ang mga taong kinagat ng mga DMB, dahil napakahirap itong gawin. Kaya kahit sa loob ng GMA, tanging ang mga senior manager lamang ang pinapayagang gumamit nito. Nang bumalik si Otto mula sa pangangaso, pinaalalahanan niya si Rory na mag-ingat kamakailan. Tiyak na may layunin ang mga mangangaso ng GMA na pumunta dito. Baka gusto nilang manghuli para palakasin ang kanilang organisasyon. Gayunpaman, si Rory ay nag-aalangan pa rin, at pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aatubili, sa wakas ay sinabi niya ang tungkol sa pag-iral ng nasugatang lalaki. Ang kabilang partido ay hindi mukhang isang marangal na tao, ngunit dala niya ang antiviral serum. Agad na naintindihan ng dalawa ang layunin ng mga mangangaso na iyon. Malinaw na ninakaw ng lalaking ito ang viral serum ng GMA. Agad na nagalit si Otto. Sinisigawan siya dahil sa ginawa ng kanyang manugang. Malaking problema para sa kanila na pagtanto rin ni Rory na nagkamali siya. Nagpasya siyang bukas pagkaumaga ay paalisin na niya ang kabilang panig. Ang lalaking kabayo na si Noah sa tabi ay tila naintindihan ang pag-uusap ng dalawa at patuloy na yumuyuko na parang nagmamakaawa na iligtas ang kanilang amo. Gayunpaman,
Determinado pa ring lumabas si Otto sa kwadra at nagpaalala kay Rory na isara ng mahigpit ang mga bintana at pinto dahil ang gabi ang oras na pinakamalakas ang mga mandaragit. Kahit medyo hindi masaya, inihanda pa rin ni Otto ang hapunan gaya ng dati. Ngayon ay lalong nagiging mahirap hanapin ang mga biktima, buong araw siyang naghanap-hanap ngayong araw. Nakahuli lang ng 2 kuneho pero si Rory ay nagpakita ng pagwawalang bahala, hindi niya napagtanto ang halaga ng pagkain. Para saan tayo nabubuhay? Anak ko ay namatay na. Hindi siya kumain ng kahit isang kagat sa mesa, tumayo at bumalik sa silid tulugan. Si Rory ay likas na niyakap ang paboritong manika ng kanyang anak na babae. Muling inaalala ang magagandang nakaraan ng mag-ina. Hindi na malayan kung kailan hating gabi na, ang babae ay hindi makatulog. Kaya nag-isa siyang pumunta sa kwadra, gusto niyang tingnan kung kumusta na ang lalaking iyon. Hindi ko inaasahan na gising na pala ang kabilang panig, diretsyong lumapit at nagbigay ng senadoryas na manahimik siya. Pala, may isang DMB na nagpapalibot sa labas ng kwadra. Ang dalawa ay nagplano sanang maghintay na umalis ito, ngunit ang kabayong si Noah ay natakot. Bigla itong humangal ng ilang beses, at agad na sumugod ang DMB patungo sa malaking pinto. Buti na lang at mabilis ang reaksyon ng lalaki at mahigpit na hinawakan ang door handle. Gusto sanang tumulong ni Rory, ngunit sinakal siya ng DMB. Sa oras ng panganib, pinulot ng lalaki ang rifle at pinaputok. Matapos makumpirma na tumakas na ang DMB, nag-aalalang tinanong ng lalaki kung nasaan ang kanyang backpack. Dinala ni Rory ang lalaki sa sala at nang makita niyang nandoon pa rin ang antiviral serum, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Ang pangalan niya ay Noah, at hindi rin siya miyembro ng organisasyong GMA. Dahil lang anak ni Noah ay nakagat ng DMB, kaya nagpanggap siyang sumali para makapasok sa base, at lihim na nakawin ang mahalagang bote ng serum na ito. Kahit na medyo immoral ang ginawa niya, iyon lang ang tanging paraan para mailigtas ang kanyang anak, dahil ang mga makasariling pinuno ng GMA, hindi talaga gagamitin ang serum para iligtas ang mga ordinaryong nakaligtas. Nakaramdam ng simpatiya si Rory nang marinig niya na kung nagamit sana ang serum sa anak niya noon, magiging ganap na iba na sana ang buhay niya ngayon. Matapos niyang simpleng gamutin ang sugat ni Noah, iginiit niyang aalis na siya. 2 araw na mula nang kagatin ang anak niya. Kailangan niyang may hatid ang serum bago pa ito magbago. Gayunpaman, pinigilan siya ni Rory nang may pangangatwiran, ang gabi ay para sa mga DMB. Kung lalabas siya ngayon, hindi na niya muling makikita ang anak niya. Sa huli, napilitan si Noah at nagpasya siyang maghintay hanggang bukas ng umaga bago umalis. Ngunit hindi alam ng dalawa na ang mga mangangaso ng GMA ay nakatarget na sa bahay na ito nang maaga sa umaga. Si Otto ay nag-iingat, at nakita si Noah sa sala. Nagmadaling lumapit si Rory para ipaliwanag ang buong kwento. Si Otto ay hindi rin naman walang alam, pinayuhan lang niya si Noah na umalis na agad. Tumango si Noah bilang pagsang-ayon, ngunit ang katawan niya ay nanghina at bumagsak. Sinuri ni Otto ang sugat niya kahapon. Tinansya niya na ang namuong dugo ay pumipiga sa kanyang trachea. Ngayon ay tanging paggawa na lang ng butas sa kanyang dibdib ang magagawa. Talaga nga, pagkatapos ng operasyon, bumuti ng husto ang kalagayan ni Noah. Ngunit ngayon, tila nag-aatubili siyang umalis. Nag-aalala si Rory, natatakot siyang maantala nito ang paggaling. Para sa pagpapagaling ng kanyang anak, tila inilipat ng babaeng ito ang lahat ng kanyang pagsisisi. Dahil hindi niya nailigtas ang kanyang anak na babae patungo sa batang lalaki. Agad na nabasa ni Otto ang nasa isip ng kanyang manugang. Seryosong sinabi niya, kung gusto mong iligtas ang batang lalaki na iyon, gawin mo ng buong tapang. Marahil ito na ang misyon ng iyong buhay. Biglang tumunog ang emergency siren. Pala, dumating na ang mga mangangaso ng GMA. Nagbigay ng senadoryas kay Rory para paalisin ang mga kalaban sakay ng kabayo, habang siya ay may iwan para harapin ang mga mangangaso. Pagkatapos ng simpleng palem, naghanda si Otto ng sarili niyang armas. At may kumpiyansang lumabas ng silid, idineklara na ito ang kanyang teritoryo. Ngunit sinabi naman ng pinuno ng mga mangangaso na, pagkatapos ng apocalypse, lahat ng ari-arian ay pag-aari na ng GMA. Dahil sila mismo ang nagpapanatili ng kaayusan ng mundo. Ang orihinal na intensyon ni Otto ay magpalipas ng oras. Hindi nag-aatubiling makipag-usap pa sa kalaban, ngunit hindi inaasahan na ang mga mangangaso na ito ay nakapagplano na rin. Palihim na nagpadala ng isang alagad upang umikot sa pinto. Sa likuran, sina Noah at Rory ay naghahanda ng tumakas. Biglang napansin ni Noah na may papalapit at nagtago siya sa likod ng pinto.
Bigla siyang gumamit ng stop ng baril para manombang at napindot ang gatilyo sa tamang oras. Bago pa man bumaril ang kalaban, ang putok na ito ang nagpasimula. Sa matinding labanan sa pagitan ng dalawang panig, si Otto ay nasa posisyong kalamangan. Ngunit hindi niya napatay ang pinuno ng mga mangangaso. Kaya naman inilagay niya ang sarili sa isang hindi kanais-nais na sitwasyon. Sa huli, mag-isa siyang hindi na nakalaban pa ang mas maraming kalaban. At siya ay pinabagsak ng pinuno ng mga mangangaso, gayunpaman, ang sakripisyo niya ang nagligtas kina Noah at Rory. Nang makita ng babaeng mangangaso ang pinuno na brutal na pinatay ang matanda, nakita rin niya ang tunay na katangian ng GMA. Ito ay malinaw na isang organisasyong kriminal na nagpapakasasa. Kasama ang ibang mga nakaligtas, nagpasya siyang umatras sa misyon ng pagtugis na ito. Ang kapitan ng mangangaso ay galit na galit sa kanyang buong katawan. Nanginginig, ngunit dahil sa paggalang sa dating kasamahan, hindi niya sinunod ang mga regulasyon at inalis ang kalaban. Sa halip, nagmura siya ng ilang beses at nagmadaling hinabol si Rory. Sa kabilang banda, nakarating na si Noah sa isang kagubatan sa unahan. Ang lupain ay hindi angkop para sa pagsakay sa kabayo, kaya nagpasya siyang iwanan si Rory dito. Gayunpaman, isinaalang-alang niya na si Noah ay nasugatan. Nagpasya siyang samahan ng kalaban pauwi. Pagkatapos nito, sinimulan niyang banggitin ang kanyang namatay na anak na babae ng 3 beses. Binibigyang diin na hindi ito para tulungan si Noah kundi para mabayaran ang pagsisisi sa sarili niya. Tinanggap din ni Noah ang hiling niya sa wakas. Pagkatapos nito, kumuha siya ng isang bote ng gamot. Sinabi niyang maaari nitong guluhin ang pang-amoy ng mga DMB. Ngunit hindi inaasahan, sa sandaling iyon, pumalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng putok. At ang pinuno ng grupo ng mga mangangaso ay nakahabol na. Mabilis na pinatakas ni Noah si Rory ngunit nakita niyang mabagal pa ring humahabol ang pinuno sa likuran. Alam niyang kailangang may maiiwan para harangin sila. Kaya nagbigay siya ng serum kay Rory at hinilingan siyang siguraduhing maiuwi iyon. Nang malaman ang eksaktong address, mabilis na tumakbo si Rory papasok sa kagubatan dala ang kanyang backpack. Samantalang si Noah naman ay kumuha ng isang serum na may under the light. Ito ang pinakamalakas niyang lihim na sandata na inihanda niya ng maaga. Kasabay ng epekto ng gamot na unti-unting kumalat, si Noah na mahina na sana, ay biglang naging kakaibang malakas at maliksi. Nagpalitan sila ng suntok ng kapitan hanggang sa dumating ang dilim. Malapit nang mawala ang epekto ng gamot, nagpasya si Noah na isugal ang sarili niya. Ginamit niya ang ingay para akitin ang pinuno sa isang patibong. At bigla siyang sumugod para atakihin ang kalaban ng buong lakas niya. Dahil sa kalamangan ng maunang umatake, nagawa ni Noah na mapabagsak ang pinuno. Gayunpaman, habang naghahanda siyang magpaputok pa ng isa para tapusin ito, isang ungol ng mga DMB ang narinig mula sa malayo. Tahimik na ibinaba ni Noah ang kanyang sandata. Gusto niyang maranasan ng malupit na mangangaso na ito ang sakit na lamunin ng mga DMB. Sa puntong ito, alam na rin niya na ang sugat kasama ang epekto ng paggamit ng gamot. Sigurado akong hindi ako makakaligtas ngayong gabi dahil sa mga DMB, kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang mga DMB na sumugod at itumba siya. Samantala, si Rory ay tumatakbo pa rin ng baliw sa kagubatan. Bigla siyang nadapa at bumagsak sa lupa nang siya ay gumapang. Nang tumingin siya sa harapan, may isa pang grupo ng mga DMB ang nakatayo. Mabilis na lumingon si Rory at nagtago sa likod ng puno, bagamat pansamantalang nakatakas siya sa kanila, nang ipagpatuloy niya ang pagtakbo. Isa pang DMB ang umatake sa kanya, kaya ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para lumaban. Sa wakas, hirap naming napatay ang kalaban. Ngunit hindi inaasahan, ang braso ni Rory ay nahawa rin dahil dito. At nabalatan. Sa puntong ito, ang serum sa backpack ang naging pag-asa, na tanging makapagligtas sa kanya. Sa huli, itatabi ba niya ito para sa sarili, o ibibigay sa anak ni Noah, sa gitna ng pagkalito? Tila nakita niya ang anino ng kanyang anak sa kanyang puso, agad siyang nagdesisyon. Biglang may ilang DMB na lumitaw sa tabi ni Rory. Marahil ay naramdaman nila na malapit na siyang maging isa sa kanila, o baka sa amoy ay nagka-epekto ang mga DMB na ito ay hindi umatake. Hindi naglakas loob si Rory na gumawa ng anumang hindi kinakailangang kilos. Nanatiling kalmado at dahan-daang lumayo, sa wakas ay dumating ang bukang liwayway. At nakalabas na si Rory sa kagubatan na ito, nakita niya ang isang bahay na nakatayo. Mag-isa sa parang, iyon ang bahay ni Noah. Pagkatapos kumatok, lumabas ang isang matandang babae na may hawak na baril.
Nang makita niya ang bag ni Noah, hindi niya napigil ang magtanong, "Nasaan ang anak ko?" Hindi sumagot si Rory, tahimik na lang siyang tumalikod at umalis. Pinulot ng matanda ang backpack at napatingin sa serum sa loob. Kahit umalis na ang kanyang anak, may iniwan itong isang bagay na mahalaga. Naglakad si Rory ng mag-isa patungo sa pampang ng ilog, tila nakikita niya ang kanyang anak na nakangiti sa kanya. Natuwa siya dahil tama ang naging desisyon niya. Sa mga huling araw ng kanyang buhay, nagtagumpay siyang makapagligtas ng isa pang maliit na buhay. Iyan ang buong nilalaman ng pelikulang Forgive You Us All. Ang pelikulang ito ay tungkol sa paglalakbay ng pagliligtas sa sarili. Ng isang ina ay masasabi ko lang na ang mga taong tulad niya ay talagang dakila. Ang mabuhay sa isang mundong wasak ay napakahirap na. Ngunit mayroon pa siyang lakas para pangalagaan ang buhay ng ibang tao. Marahil ito ang dahilan kung bakit hindi mawawala ang sibilisasyong pantao. Sa huli, gusto kong itanong, kung ikaw ang haharap sa pagpipilian ng bida, ililigtas mo ba ang sarili mo o isang estranghero? Malugod kong tinatanggap ang inyong mga komento para sa diskusyon. Paalam at magkita-kita tayo sa susunod na mga video.